So what's up mga ka-Real Talk? Ito na naman po ulit si Kuya Baet at syempre shoutout muna sa ating mga kababayan dyan. Ang ating mga ka-Real Talk at ang ating mga kababayan OFW at saka itong mga to, ikaw na nanonood sa akin. Lalo na, pasasayahin ko lang muna ng kaunti mga ka-Real Talk ang ating mga, alam mo na, yung mga loyalista. Baka sabihin naman ay puro na lamang, eto may napanood ako, tutulog na sana ako. Pero akalain nyo mga ka-Real Talk, hindi ko alam na mayroong Xerox copy pala si Castro. Parang si Xerox lang eh. Ang pangalan niya, ay anong pangalan niya? Admin Rich. Mayaman. Ayan ang kanyang content, Anomalya sa DepEd panahon ni BP Sara. Sa tingin ko ito mga ka-Real Talk ay isang loyalista. Na walang nakikita sa Pangulo kundi kabaitan. Yun na nga eh. Kabaitan. Pero yung mga nakapaligid sa kanya, puro mga demonyo. Pakinggan natin mga ka-Real Talk. Siguro ito wala nang makitang paninira pa na maisisira sa Vice Presidente. Natatawa lang ako kasi hindi ko talaga inaasahan o hindi ko alam na mayroong Xerox copy talaga si Castro. Play natin mga ka-Real Talk. Pakinggan natin Guys, at ito ay ating tatalakayin para malaman ng kamukha ni Castro. Xerox copy. Pumutil. Grabe. O di ba mga ka-Real Talk, Nagbebelo to. Sige, pakinggan natin kung anong pinaglalaban nito. Natawa lang kasi ako biglang Let's go. ito. Kasi hindi lang ito simple na go si student. Hindi lang ito simple ganun guys eh. So tatalakayin natin to Ito po ay nalaman mga kaibigan, no? At nakakalungkot nga guys kasi kita nyo mga kaibigan, napag-alaman natin na hindi lang naman pala yung sa confidential funds ang talagang merong katiwalian, no? Wow. Sa DepEd, kundi iba pa pala. Pati pala ito mga kaibigan, no? So tingnan natin ano ba yung sinasabi mo Admin Rich, no? So tingnan natin kung ano yung sinasabi pa. So lalo naging kamukha ni dami kong tawa dito mga ka-Real Talk, mga 150 million. Ay nako. Salamat sa iyo. Admin Rich pala ha. Ito loyalista to mga ka-Real Talk. Wala tong nakikitang tama sa mga side ng Duterte. Maniwala kayo sa akin. Play natin ulit. Ito. Alam niyo ba na merong panibagong anomalya? No, panibagong anomalya na naman mga kaibigan, no? Dami na naman. nadiskubre itong bagong DepEd Secretary. Panibagong anomalya na sangkot si Sara Duterte. Mga kaibigan, no? 52 million mga kaibigan. So alam niyo ba na yung 52 million na itong 52 million na ito ay muntik nang mapunta sa mga ghost students. Yan. So ito lumalabas na naman ang isang napakalaking controversy sa DepEd na naganap sa ilalim ng panunungkulan ni dating DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte. So sabi dito mga kaibigan, abot sa 52.5 million ang muntik nang mapunta sa mga ghost students sa ilalim ng Senior High School Voucher Program para sa school year 2023 to 2024. My God, no? So, well... My God. Wow. O, di tuwan-tuwa na yung mga loyalista dito. Ayan, pagtulong-tulungan nyo pa. In total of 125 plus 52, 177. Oh my goodness. Bakit kaya Admin Rich, hindi natin pag-usapan kung ano yung mga katulad ng BICAM, yung mga national budget, yung mga ganyan. Di ba? Grabe siya, Kung saan nabasa o nahugot ito. Tuloy natin. Pasayahin natin yung mga nakikinig sa aking mga loyalista. Yung mga tanga at bobo dyan. Na ang tinitingnan lamang ay yung kung anong sinasalita ng presidente. O, di ba? Pero yung mga anomalya na nangyayari, hindi nakikita. Lalo na lang, isa na lang yung sinampigan na kayo ng Justice Secretary noon. Nakaumpisa pa lamang, doon yun na pinakita na wala nang justice sa atin. Oh, 'di ba? Kayo talaga. Tuloy natin. Let's go. Na paaralan ang sangkot sa anomalya kung saan ang mga estudyanteng pinondohan ay hindi naman pala totoong nag-e-enroll. Wow. My God!
What's this? Mga kaibigan, hindi naman ito pasasabuhin ni Secretary Angara. Kung ito ay hindi totoo. Ito ay kanilang ano ba yan? Totoo ba o hindi? Nakalkal. At ito ay nakalkal. Anong kinalkal? Saan? Saan nakalkal? Ayan tayo eh. Kalkal kayo ng kalkal. Lastik. Nakalain nyo nga naman. Malupit talaga. Alam nyo talagang napakalupit ng mga loyalista talaga. Ayan o. Ay nako. Sige, tuloy natin. So, sabi dito, ang mga paaralan ay located sa regions ng Davao, Calabarzon, Eastern Visayas, Bangsamoro, Ilocos, Central Luzon, at Metro Manila. Sa mga kaibigan 12 na paaralan ito 12 na paaralan na dito sa mga nabanggit na mga regions, mga kaibigan. Binasa lang so, din naman ito ngayon ang tanong ng taong bayan. Grabe. Sino kaya ang pumili ng mga estudyanteng ito na inilagay dito sa voucher? Yun naman pala ay hindi naman pala totoong nag-enroll. Pangalawa, sino ang nag-aproba ng budget na ito noong panahon ni Sara Duterte? Guys, ang pagkakaalam ko kasi, malay mo, yung presidente. Kailan ba umupo si Sara Duterte dyan? Di ba nung nanalo sila? Pakinggan natin kung sino sasabihin nito. Ang lupit. Secretary or kahit sino ang secretary ng mga ahensya, sila palagi yung merong final say para mag-approve ng mga programa or proyekto man yan or mga beneficiaries na dapat na makatanggap. Diba? Palagi yan ang secretary ang merong pinaka-final say. Kapag yan ay inaprubahan ng secretary, so ibig sabihin, approve. Pero kapag yan ay pinag-aralan ng secretary at nakita niya, nasaan ba to? Saan ba to? Sino ba to? Talaga bang naka-enroll to? Patingin nga ng kanilang mga, kailangan check natin, tingnan natin yung kanilang mga halatang sinungaling din to registration form. Kung naka-enroll ba? Ang mata gumagano, no? Basta na lang pirma ng pirma, nang hindi, chine-check kung naka-enroll ba talaga. Pirma ng pirma na hindi chine-check. Walang iya naman, Huwag naman tayo maglokohan dito. Ano to? Admin rich? Bakit hindi mo balikan yung mga mga kongresistang pirma ng pirma na hindi alam, walang basihan, dahil lang sa ayuda, yun ang binasihan. Talagang Xerox. Itong pagkakapos ko dito, Xerox na Xerox copy talaga ni Castro. Ay, diyan na lang natin tapusin mga karibto. Totoo lang yung nakakalungkot, yung wala na silang maibato pa na isisira pa sa Vice Presidente. 'Di ba? Na paninira, 'di ba? Mahirap talagang, sa totoo lang, mahirap kalaban ang tunay na nagsiserbisyo at ang tunay na naglilingkod sa bayan. Dahil wala ka na makikita . Kaya hahanap ka lang ng butas, ng ganyan. Di wow. Ikaw, Xerox copy ni Castro. Ikaw, Madam Admin Rich, Alam ko, loyalista ka. Dahil yun naman nakita ko sa Facebook mo . Talagang tinitira mo ang mga Duterte. Lahat, sinilip mo. In-scroll ko lang, nakita ko na kagad ang ahit kain mo . Yung mga loyalista, wala namang problema maging loyalista kayo. Ito, real talk . Pwede naman kayong maging loyalista. Pero tingnan nyo rin muna kung ano ang pagkakamali at kung ano ang sinisigaw ng taong bayan sa iyong presidenteng pagkaloyalista mo. Ako, kahit ako naman, naging nag-unity team din ako . Nakibongbong nga rin ako . Pero kayo, wala na. Bulag na kayo. Pipi at bingi na kayo. Lahat ng kayong mga loyalista kayo. Alam nyo, mas maganda pa maging loyalista, pero hindi ko na kailangan manira ng tao. Hindi ko na kailangan siraan ang bawat mga kandidato ng kalaban. Di ba? Ganyan kayo . Mga pikon, mga iyakin. Pag kayo naman ang tinira, na kaagad kayo? Mga pabiktim pa. Diyos ko po. Yan ang mga loyalista o di kaya yung mga naniniwala pa mga tanga. Na hindi tinitingnan kung anong nangyayari sa Pilipinas, kundi ang binabasihan nyo, sa tingin nyo, pag yan, dire-diretso, sa tingin nyo talaga, gaganda buhay nyo? Pumangit na nga . Kinawawa na nga ang tao . Hindi pa rin kayo namumulat. Manood kayo ng mga balita. Halos araw-araw, patayan, barilan, droga.
Yan ba ang umayos? Oh. Wala talaga, grabe. Pero anyway, mga ka-real talk, ano, binigyan ko lang ng reaction to, ano. So, anomalya sa DepEd sa panahon daw ni VP Sara. Eh, di wag. Eh, di patunayan mo yung mga binasa mo. Di ba? Castro the second. Kaya ako nabigyan lang ng reaction, mga ka-real talk. Akala ko si Castro. Tingnan mo naman, mga ka-real talk, ang, ano, ang mga pangalan, ano. Admin Rich. Ay, di wow. Ay, nako. Madam, pwede kang maging loyalista. Pero hindi ko alam kung saan mo inuhugot yung manira ka pa ng manira. Diba? Kasi, ano lang naman yan eh. Kung ikaw ay nagbubulag-bulagan sa nangyayari sa atin, eh, wala kaming magagawa sa iyo. Ang problema, ang kailangan mo magpa-check up ka. Yun. Dahil, hindi ko kailangang manira para lang masabing ito. Diba? No. Kaya ang mga tao, yung nagsasabi ng totoo, dahil yun ang nakikita sa presidente mong napaka-weak. O, di ba? Yun naman ang totoo eh. Ayaw nyong aminin sa sarili nyo na ang presidente nyo ay talagang napakahina. Walang sariling decision. Pinaggagago na nga siya ng mga nakapaligid sa kanya, wala pa rin. O, di ba? So, yun lang mga real talk. Yun lang ang aking real talk talaga. Yun ang totoo eh. O. Doon sa mga naniniwala pa ka, wala namang problemang maniwala kayo. Maniwala lang kayo. Di ba? Maniwala kayo hanggang sumama kayo, hanggang lumubog ang Pilipinas. Yan, sama-sama kayo. So yun lang mga karito. Kaya ito na naman politiko yung bayat at sinasabi, magkikita po tayo dito sa patasulok ng kamerang ito at lagi pong tatandaan. Keep safe and stay healthy po. Bye-bye po. At shout out kay Admin Rich.